Diba? Yun yung tama mga par. Hindi yung magkamali yung tao, sasabihin mo, pauwiin mo, kulang ka sa experience, hindi ka pa hinog. Diba? Masakit yun eh, kasi pare-parehas kaming may pamilya doon mga par. Ito, Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Uwian na naman mga par. Friday ngayon mga par na. Uwi na. Mga kasama ko, excited na. Uwi na rin sila. Saan din natin ngayon mga par. Dadaan muna tayo ng grocery store ngayon. Ay bibilhin tayo. So mga par, basta tayo mga par na trabaho, uwi na. So yun, may comments pala sa vlog natin, no? Sa huling in-upload natin. Nakakahilo daw panoorin. Dapat daw maging creative daw, sabi niya. Sabi ni Bossing. May bashers na ako. Meron pa yung isa eh, ng bash eh, wala na eh, tahimik na eh. So yun Bossing, no? Pwede ka namang hindi manood. Marami namang nabablog, yun ang panoorin mo, yung mga ibang vlogger. So yun talaga, ano bang yung vlog ko eh, daily vlog lang naman ito. Ano bang gusto mong creative, diba? So kaya nga, sabi ko nga, kung hindi mo gusto, pwede ka namang hindi manood. Marami naman dyan na nagpa-vlog na pwedeng panoorin, no? Marami naman kayong pwedeng panoorin. At ito naman ay hindi pilitan. Pak, hindi na tayo namimilit na panoorin tayo. Ito lang naman ay sinishare natin yung buhay-buhay natin dito habang nandito pa tayo. So yun, tinignan ko yung comments mo, no? Ikaw rin yung nag-comments na pauwiin kung papauwiin. So yun, hater ka nga o bashers ka nga. So yun, tinatanggap naman natin yan. Comments ka lang, wala ka naman problema yan. So sa akin lang, imbis na mag ano ka, no? Mag-boost ka ng ano, o mang-encourage ka ng mga bago dito sa Canada, eh ikaw pa yung nangihila pababa. So ikaw yung talangka, ikaw yung Pilipinong talangka na humihila pababa sa mga Pilipino dito kung nandito ka sa Canada. Kasi yung ibang nagko-comments dyan, wala naman talaga dito sa Canada. Hindi nila alam ang buhay, o hindi nga nila alam, hindi nga sila nakapag-abroad. Diba? Malakas mag-comments pero nandoon lang kayo sa kung saan kayo komportable. Subukan nyo lumabas mga par. O subukan nyo lumabas mga bossing, no? Para malaman nyo kung ano ang pakiramdam na nag-abroad o nandito sa abroad. O hindi madali. So yung mga malakas mag-comments, dalawa lang yan mga par. Sila yung talangka na Pilipino na nanghihila pababa, or wala sila dito. Andoon lang sila kung saan sila komportable. Hindi nila hindi sila sumusugal, diba? So yun, mamaya ulit mga par. So yun mga par, dito na tayo sa STC ulit. Ayun, dadaan tayo mga par sa yung tayo mamimili sa superstore, sa Real Canadian Superstore.
Kasi maraming pagpipilian doon mga par. So doon muna tayo. Huwag muna tayo dito sa Walmart. Change location muna tayo mga par. So yun. Yun o, doon sa nag-comment mga par, mabalik tayo doon. Ang hirap lang mga par doon sa ibang mga Pilipino na kababayan natin. Hindi naman lahat mga par, pero talagang meron talaga iba't ibang mga ugali mga par. Imbis na magtulungan, yun nga sabi ko hilahan tayo pataas sana. So magtutulungan sana tayo. So ang problema mga par, mayroon talagang ayun, taong gusto kang hilahin pababa. Yun nga, yung sinasabi ko sa yung talangka mga par, no? Kahit saan yan mayroon. Yun. So real talk lang tayo, no? Sa hindi po nakakaalam, matagal po ako sa barko. So may isang dekada po ako nagbabarko, no? So 13 years to be exact mga par. So kada sampa ko meron talagang balasubas mga par. Hindi lahat ng kasama ko is mababait. Ang masakit pa doon mga par, kung sino pa yung matasang posisyon, siya pa yung talagang balasubas. Sabihin na natin mga par, kapitan ng barko. Kaya karamihan mga par, no? Kahit sinong tanungin mo sa mga seaman, magtanong kayo kung gusto ba nila ang Pinoy na kapitan. Hindi naman lahat mga par Pinoy na kapitan balasubas, pero halos lahat. Marami ako nakasama. Hindi naman sa marami, mga ilan lang. Pero yun, talagang mga par, pangit ang ugali. Kung sino pa yung mataas ang posisyon, di ba? Gaya ng bigyan ko kayo ng example mga par, no? Kasampa ko ng barko bago ako pumunta rito sa Canada, no? 2022? 2021 ba yun? Kasagsagan ng pandemic mga par, no? So sumampa kami, ang kapitan mga par na kasama ko, kasi bago ang sinampahan ko na barko. Ang kapitan na kasama namin, kasi kami mga par, no? Bago yung barko, kukunin namin sa dry dockan sa China. So kami mga par, marami kami, 23 kami na sumampa kung hindi ako nagkakamali. Ang kapitan namin mga par, puti, isa sang Ukrainian. Tapos yung mga ibang opisyal din, puti rin mga par. Ang kasama lang namin na Pilipino is yung boson. Tapos third engineer. Yun. The rest nun mga pa, Ukrainian ng opisyal, kapitan, chief engineer, chief mate. So masaya mga par, wala kaming naging problema noon. Nung pagsampa ng barko hanggang nakaalis kami, hanggang sa bumiyahe kami mga par, naka-7 buwan ako doon. Kami magkakasabay kaming Ang lang kasi sa mga puti mga par is talagang hindi sila tumatagal. Uwi talaga sila. 5 months pinakamatagal na yan sa kanila mga par, no? Pero inabot pa rin silang 7 buwan kasi nga dahil nga pandemic mga par. So hirap kumuha ng kapalitan. So inabot yung kapitan namin noon, 7 buwan. So ang pumalit mga par na kapitan is Pilipino. Tapos yun nga, yung chief mate din is Pilipino. Chief engineer, hindi ko na maalala kung Pilipino ba yun. Basta si Pilipino ang pumalit mga par, no, ang mga opisyal. So umuwi yung mga rin yan, Pilipino ang pumalit. So tuwan-tuwa kami mga par kasi nga Pilipino eh. So kasi ako, sanay ako sa puti kasi mga par, nung nagsimula ako ng barko,
mga puti talaga ang kasama ko. Nagsimula ko sa Greek company mga par. So mga Grego yung kasama ko. Sa pasadaan natin konti mga par. Sa mga Grego naman, ano naman siya, pasigaw-sigaw, wala ka sumigaw. Minsan nagsisigawan kayo, nag-aaway kayo. Pero pagkatapos nun mga par, kinabukasan wala na. So, hindi big deal sa kanila mga par, no? Yung ganun yung kahit magsigawan kayo ngayon, walang problema yun sa kanila. Kinabukasan ayos na kayo. Yun. So yun ang ugali ng puti mga par, ng mga nakakasama ko. So yun nga, mabalik tayo dun sa Pilipino. So sumampa na yung Pilipino, Bisaya pa naman mga par, no? Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, wala ko sumasakay pa sa ngayon. Pero yun, kung nanonood ka, yun, kupal ka. Sa totoo lang, kung nanonood ka, kupal. So sana umasenso ka sa buhay, sir. So yun, sumampa siya dito. Ang tuwa kami mga par kasi Pilipino. So halos ano na kami, full crew na kami. So halos full crew na kami mga par, official Pilipino. Ngayon, ang ginawa niya, biruin mo, kasi nga kakasapa pa lang niya, tapos umalis kami mga par. Ang ginawa niya is nagpainom siya. So nagpainom siya ngayon, edi ang namin, open ang inom. Sabi niya ilabas lahat ng alak, kasi babayaran natin yan sa, may funds kasi kami sa barko mga par, no? Yung kada isang buwan parang $80 ba yun, $100 kada 1 month mga par, no? Para yun sa crew. So kung ano mapagkasunduan doon sa meeting, kung maiipon siya, 7 buwan naiipon na, yun yung bibilhin. So yun, nilabas namin lahat ng alak mga paro kasi may although bawal talaga kasi 0% alcohol sa barko, no? Pero hindi maiwasan mga par, talagang makakainom ka. Yun na lang pagkokontrol sa sarili mo kasi may duty pa nga. So yun, inilabas namin lahat ng alak mga par. Nag-inom kami. Tapos ang ginawa niya, kinabukasan nagpa-meeting pagkatapos ng inom mga par, no? Tapos sinabi niya na ayaw ko na nag-iinom, bawal na mag-inom. So nagtaka kami kasi sabi niya ilabas, tapos naglitson pa kami mga par. Naghanda kami, uminom din naman siya, nandoon na naman siya. Tapos yun, bigla niyang sinabi na bawal na mag-inom. Saka simula daw ngayon bawal mag-inom. So doon namin nalaman na ay wala tong kapitan na to, kupal to. So simula noon mga par, medyo na kami, umiiwas na kami. And mahigpit siya, grabe magpatrabaho mga par. And yun, syempre kapitan, hindi ka makareklamo kasi kapitan siya yung talagang namamahala mga par, no? Siya yung talagang big boss sa barko. So siya yung overall in charge kasi mga par. So yun, so 7 buwan kami noon. Imbis na magsaya-saya kami noon kasi pauwi na kami mga par, no? Hindi na kami masaya, parang gusto na namin umuwi. 9 months ang kontrata mga par, 2 months na lang sana. So pinakiramdaman namin ay ganun talaga, balasubas talaga. Grabe magpatrabaho, tapos pasigaw-sigaw pa, mayabang. Kung wala sa kanya yung hindi siya yung, di ba mga par, may pagkakaiba po kasi ang leader tsaka sa amo. So nasa kategory siya ng amo, hindi siya leader, hindi siya nagpapakita ng wala siyang concern sa tao talaga mga par, no? Yan talagang inaano niya na talagang siya ang amo, siya ang bossing dito, siya yung ng kumpanya, sasabihan ka niya, gagawan ka ng report. Kaya yun, simula noon mga par, nagkaway-away na, hindi na magkakasundo, maraming hindi pagkakaunawaan sa barko, kaya magulo ang barko noon. And napag-desisyonan din namin mga par na mag-request, sabay-sabay kami mag-request, uuwian namin siya. So ang ginawa naman niya, dahil bago rin siyang sampa, bago rin siya doon sa kumpanya, kami na kami noon, pangalawang barko na namin doon. Siya bago lang doon sa kumpanya na yun. Nag-request kami, no, halos lahat kami mga par.
lahat ng magpipinis contract na. Ang ginawa niya, hindi niya ipinasa sa opisina. Kasi mabubutasan din siya mga pare, kasi bago lang siya. Magtataka ang opisina bakit mag-uuwian yung mga tao. So yun. And napagtanong-tanong din namin sa ibang kasama namin, nabalitaan namin na galing siya sa ibang kumpanya, talagang balasubas na din talaga siya. Talagang ganun, siguro palipat-lipat siya. So yun. Ay, hindi pala mga par, hindi pala siya bago dun sa kumpanya namin. Galing din siya sa kabila, sa ibang barko lang. So napagtanong-tanong pala namin doon, ganun daw talagang ugali. So balasubas daw talaga. So simula noon, nag-away-away ng mga par. And kami, nung messman ko sa kusina, nagpilit kaming umuwi sa Singapore. Kasi yun, talagang hindi na maganda. And sinabi niya sa akin na pag-uwi ko, hindi na rin ako makakabalik kasi tatawagan niya opisina, siraan daw niya ako. Ganon, di ba? Pilipino yun mga par. Ang sakit-sakit nung ganon. Imbis na siya yun talaga yung manguna, or siya yung yun ba, kasi Pilipino ka dapat ang pagkakaano lang kasi doon mga par, kung may mali yung tao, turuan mo, wag mong sigawan, wag mong sabihin na kulang pa yung experience. Ikaw yung may experience ikaw yung maraming naranasan, di ituro mo sana, diba? Yun yung tama mga par. Hindi yung pagkamali yung tao, sasabihin mo, pauwiin mo, kulang ka sa experience, hindi ka pa hinog, diba? Sakit yun kasi pare-parehas kaming may pamilya doon mga par. Papauwiin mo yung tao, may pamilya yun Ang magandang gawin yun, turuan mo kung anong gagawin nang may nahon. Kasi ikaw yung may mas alam, diba? So yun, ang ginawa ko mga par, umuwi nga kami kasi papunta kami Singapore yata nun. Tapos China pala. Tapos dadaan kaming Singapore, sabi ko bababa kami, hindi raw pwede. Pumunta pa kaming China, tapos ng China namin, hindi rin makababa sa China kasi maigpit nga nun, kalakasan ng pandemic yun mga par. So ang ginawa, pagbalik pa uli ng Singapore, kasi dadaan man talaga ng Singapore, provision, doon kami bumaba mga par. So yun yung isa sa pinakapangit na barko na nasampahan ko, no? Ang barko mga pares, kahit gaano kaluma, wala yung problema ang sa namumuno mga par. Ang problema sa mga namumuno. So yun, sana kung nasaan ka man ngayon sir, balita ko kasi hindi ka pa rin nagbabago ganun pa rin yung ugali mo. So nasa sayo yan. Yun nga, sinabihan nga sa nung kasama ko mga par, no? Third engineer, sabi niya, sir ilang taong ka na? Sabi niya 57. O biruin mo sir, malapit ka na mag-retiro, balasubas ka pa rin, dapat gumawa ka na ng mabuti, diba? Third engineer yun, tapos siya kapitan. Masakit yun sa kanya mga par, kasi ano nga siya bossing ang datingan niya kasi parang amo siya, kapitan siya. Hindi yung maganda mga para sa akin. Kaya yun, ganun din dito. Nakausap ko nga rin si Sir J yun sa Discatsin, no? Nakausap ko yun. And yun, 18 years sa Singapore mga par. Hindi niya naramdaman na may mga Pilipinong, wala siyang naramdaman daw na Pilipinong yung hinihila ka pa baba. Pero nung dumating sa Canada mga par, dito niya naramdaman na mayroong mga Pilipinong pilit kang hilahin pa baba. So 2022 lang sila dumating mga para, 2024 pa lang ngayon. So sabi niya sa akin, bro, tulungan tayo, ilahan tayo pataas. So yun, shoutout kay Sir J, no? So tama ka bro, ilahan tayo pataas. Hayaan na natin yung mga talangka na mga kababayan natin. Kung sa tingin nila ika-asinso nila yan, di mas maganda. Yun. Pero ngayon mga par, bibili muna tayo dito, LCBO, diba? LCBO muna tayo mga par, bili tayong beer para may mga tagay-tagay tayo, diba? Ang daming prutas, may prutas, mga salad. 16 po na to. Salad mo.
available, oh. So ayan mga par, hindi na ako bumili ng beer. Ang binili ko na lang yung Absolute Vodka. Meron kasi siyang maliit. Kailangan ko lang naman mga dalawang shot lang mga par. Paano lang ba, painit-init lang. So dadaan muna ako dito sa Real Canadian Superstore. Bibili lang ako ng tawag dito, atay saka Colgate. Beer. Yung mga gulay mga para, maraming pagpipilian dito. Sadyahan natin mga pares yung karne. Ito karne. So focus lang tayo sa goal mga par. Beef liver ang kailangan natin bilhin. So parang turkey na rin. So mga manok, ito marami dito. Beef liver ang kailangan natin makapag. Ito bayal ko. Yan lang. Wala mga po. Sana pala yan, presto. Royal to. So wala namang beef liver mga par, ito na lang. Lagyan natin ng sutanghon. Diba? Request ni Mrs. Ingredients noon is, tignan ko muna sa cellphone. So yun lang mga par, nakabili na tayo. Canadian Superstore. Tandaan pala natin yan dito. Ayan, ito na. Walang gusto sana ni Mrs. mga partner yung beef liver. Kaya lang wala. Doon yun sa mga Asian store. Dito kasi mga par wala. Meron akong nakitang liver pero sa tupa, yun tupa nga. Sa Asian store marami yun. So next time na lang. So ang binili natin mga par, yung baka na lang, yung beef cubes, tapos wala tayong sutanghon, ihalo natin yung pampansit doon mga par. Pwede na yun. Wala rin naman kasing sutanghon. So yun. Tapos may pinasa kasi yung asawa ko na baka na may sabaw. Yung baka naman mga par na inano niya, may buto. Wala rin namang may buto dyan. Doon na yun sa may Asian store. So beef cubes na lang binili ko. Ano din naman yun, papasarapin na lang natin mga par. I-mekos na lang natin ng maganda para masarap. Tante lang din may sabaw. Ayan dyan. Yan yung hapunan namin ngayon. Haha. Diba? Yan tayo dumaan ng Walmart. Kasi Walmart mas maganda mamili dito mga par sa marami kang pagpipilian tsaka maluwag and wala masyadong tao. Ewan ko lang kung nasaktuhan ko lang kung ano. So ayun mga par isa sa pangarap natin yan yung yun nga pag tayo maghilahan tayo pataas mga par, mga Pilipino na nandito sa Canada lalo na. So yung mga matatagal mga par,
na sana yun yung yung willing lang tumulong sa mga baguhan tulad namin mga par na nagbigay ng mga tips and mga paraan para or mga idea mga par or para makatipid or mga idea na mas magandang gawin kasi kayo yung matagal dito mga par. So kami naman mga baguhan is talagang wala kaming mga par, no? Wala kaming idea. So napakalaking tulong po kung kayo magbigay kayo ng mga tips and idea sa amin. And para yun nga hindi kami kakapa-kapa mga par. Kasi wala namang ibang magtutulungan dito mga par kundi tayo lang, diba? Bibihira naman po siguro or nahihiya tulad ko, nahihiya naman akong magtanong sa mga ibang lahi mga par. Although mababait din, tumutulong din, pero mas maganda sana yung kababayan natin. So yun, sana magtulungan tayo dito mga par, no? Huwag tayong maghilahan pababa. Yun lang ang mas maganda gawin natin para sama-sama tayong umunlad. Hindi ba mas magandang tingnan kung yung community ng Pilipino rito is sama-sama tayong unlad sa Canada, di ba? Napakagandang pagmasdan ng mga par. And syempre yung mga tinuruan nyo o yung tinulungan nyo mga par ng mga baguhan tulad namin, pagdating din ng araw mga par is kami rin ang tutulong para doon naman sa mga bagong dating, di ba? So parang pay it forward lang mga par, no? So kasi siyempre ang lang naman, nauna lang naman kayo, nahuli kami, yun lang yung doon. Kaya kung magtulungan tayo, kung anong may tutulong nyo o kung wala kayong may tutulong mga par, wag na kayong kung sa mga nagbablog, wag na kayong mag-comment siguro kasi nakakaano yan mga par, no? Sa nakapanghina ng loob sa ibang mga tao. So ako naman mga par, hindi ako sanay ako dyan sa sanay ako dyan sa mga bashers. Kahit pa mag-bash ka na mag-bash, wala akong problema mga par, as long as wala akong tinatapakan na tao, wala akong ina-aggravated na tao. And ako lang naman is nag-share lang din ako ng mga karanasan natin dito. Kung sa tingin nyo boring, marami pa pong nagbablog mga par na pwede nyo panoorin na kung saan kayo masaya, kung saan kayo diba? Kasi ang akala nila kasi madali itong yung baga ginagawa namin na ganito pa vlog lang, pero mahirap po ito mga par, kasi ito pagkatapos i-edit mo ito mga par, nagugugulan mo ng oras. And yun, at sinaga ko lang ito mga par kasi nga gusto ko rin tumulong, kasi gusto kong tumulong kahit papaano sa ating mga kababayan ng mga papunta. Gusto ko silang mabigyan ng idea, or kung magtanong sila kung alam ko, siyempre i-share natin mga par. Kailangan lang natin dito talaga magtulungan para sa future ng mga darating din na bago. So ayun. May nakita ko, tingin ko Pilipina yon, parang smile siya sasakyan. So tulad namin mga par, from scratch talaga to. Tulad namin pagdating, wala talaga, di ba, zero. Nagpapasalamat pala kami siyempre kina Sir Ali, Doña Miriam, Manager Ranger, Ate Lubim, at siyempre kina Crystal Saidi Larita at paring Marvin. Sila talaga yung tumulong sa amin dito mga par. Yung pagdating namin, si paring Marvin talaga yung yung asawa ni Crystal kasi sa amin sa school, di ba? Kasi sila mga par, tinulungan din sila ng bago sila dito, kaya yun,
lumapit kami sa kanila, inassist din kami sa school. Hindi kami nahirapan nung pumunta kami ni Macy's sa school. So yun, ganun lang mga par, tulungan lang. Tulungan lang tayo kung may maitutulong tayo. So yan, malapit ako sa bahay mga par. So hanggang dito na lang mga par, and we'll see you on the next one. Bye! Peace!